Isang experience na naman ng hindi matatawaran at malilimutan. Hindi nga namin inakala na sa likod ng nakakatakot at mapangambang biyaheng ito ay mayroon palang nakatagong mga kwento at nagagandahang mga tanawin sa lugar na ito. Alam kong hindi nyo kami kilala, pero hayaan nyong ishare namin sa inyo ang mga kaganapan sa aming buhay. Niyaya kami ng isa sa mga pinsan ni Jaime na gumala sa kanilang nabiling lupain sa San Marcelino General Nakar. 9:30 pa lang ng umaga ay nagsimula na kaming bumiyahe. Kasabay namin sila Tito Ray, Kuya Jun at Kuya GP dahil kami nga lang ang mayroong sasakyan. Naghabal na nga lang sila tita dahil hindi kami kasya sa sasakyan. Motor lang kasi ang gamit namin. 1 hanggang 2 lang ang pwedeng isakay. Bago nga kami magpatuloy sa pagbiyahe, ay nag-stop muna kami sa gasoline station. Fuel tank na nga ni paring Jaime ang kanyang motor dahil may kalayuan din ang aming pupuntahan. Kahit nga full tank na ang kanyang motor ay nagbaon pa rin kami ng another gas dahil mahirap kapag naubusan ng gasolina, lalo at bundok pa ang aming pupuntahan. Sa pagpapatuloy nga ng aming biyahe, hindi talaga namin inakala na ganito pala kahirap ang dadaanan namin. At dahil nga bago sa amin ang ganito, ay talagang natakot kami. Kita sa aming mga mukha ang kaba at pag-aalala. Habang bumabiyahe kami, ay panalangin talaga ang aming ginawang sandata. Lalo pa't medyo mahina ang preno ng aming motor. Dagdag pangamba na naman. Hindi pala talaga biro ang daan dito. Kaya naman humahanga din ako sa mga taong nakatira dito. At lalong higit sa mga jeepney at habal drivers dahil grabe din ang lakas ng loob at kasanayan ang kailangan para lang makabiyahe. Tapos ang ilang oras ay nakarating na din kami dito sa San Marcelino General Nakar. May kalayuan din ang lugar na ito. Inabot kami ng halos 2 oras sa pagbiyahe. Pagtapos namin makapagtanghalian ay tumambay muna kami dito sa ilog na pinapaliguan nila. Maganda nga ditong tambayan dahil sa masarap na hangin at mapayabang kapaligiran. Hindi din nagtagal ay nagkayayaan kaming pumunta ng dagat. Malapit lang daw kasi dito, siguro mga 5 minutes walk ay andun ka na. Noong una ay naggandaligaw na kami dahil hindi namin alam kung saan ba kami dapat dumaan. Pero buti na lang at si paring Jaime ay malakas ang pakiramdam. After ng ilang minuto ay natunto na din namin ang napakagandang ilog at dagat. Hindi na nga sa amin sumama sila tita at nagstay na lang sila sa cottage doon sa may ilog na dinaanan namin. Di bali, kaming 3 ni Kuya Jun at Jaime ang magkakasama. Pero ilang saglit ay sumunod sa amin si Ate Cax together with his boyfriend. Ituturo daw nila sa amin kung saan may magandang spot para makapag-take ng pictures. Nang makarating nga kami dito sa dagat, ay nagsimula na kaming mag-take ng mga pictures. Talagang sinulit namin at syempre, hindi din namin alam kung kailan ulit kami makakabalik dito dahil nga magiging busy na naman at may kalayuan din talaga ang lugar na ito. After ng mga kaganapan, ay nag-decide na nga kaming umuwi dahil nag-iintay nga pala sa amin si tita. Dahil ang usap ay balikan din kami. But suddenly, nag-request si Ate Cax na baka pwedeng dito na lang muna kami magpalipas ng gabi dahil bihira daw kami magkasama-sama. Kaya nagmadali kaming umuwi para makapagpaalam kina tita. At thankfully, pumayag naman na dito muna kami magstay for 1 night. Tomorrow kasi ay uwi na din sila Ate Cax kaya pumayag din kami. After a while ago, nag-uwi na din sila tita. Bumalik nga pala ulit kami sa ilog para maligo. Gusto din kasi namin ni Jaime makapaligo dito dahil syempre, first time makapunta at ayaw naman namin magsisi dahil hindi kami nakapaligo. At saka grabe din talaga ang init. Hindi yata ako makakatulog kapag hindi ako naligo. Ramdam na ramdam mo talaga yung init kahit hapon na. Buti na lang talaga at malamig ang tubig dito. Tanggal talaga yung mga muscle cramps ng katawan ko. Kaso parang matatanggal na din kaluluwa ko sa lamig. Lamigin kasi ako kahit favorite ko sa malamig na environment. O diba? Parang sira. Heme. Pagkatapos nga namin maligo ay gumoro na din kami pa uwi. Nagbihis, kumain at natulog dahil nga mga pagod galing sa biyahe. Isang napakagandang umaga ang bumungad sa amin dito sa bundok. 7 AM nga kami nagising kanina at kahit first time ko matulog dito sa bundok ay talagang napasarap ang aking tulog. Pagtapos namin magkape ay nagpakain kami ng mga tilapia dito sa palaisdaan nila. Na-amaze talaga ako dahil sobrang lalaki ng mga tilapia dito. Niyaya nga din pala kami ni Ate Cax na puntahan yung bundok
sa lupa nila. Nang makaakyat na kami ng bundok, nagulat na lang ako. Sobrang ganda as in. Overlooking yung dagat at napaka-relaxing. The fresh air, the vibes, the scenery are just amazing. Ito yun eh, yung pinapangarap nating buhay. Simple pero masayang namumuhay kasama ang mahal sa buhay. Malayo sa gulo at ingay ng mundo. Bago nga kami umuwi ay nag-umagahan muna kami. Kumuha kami ng talong sa taniman nila dahil ito na lang ang uulamin namin. Ito nga din ang kagandahan kapag mayroon kang mga tanim na gulay. Hindi mo na kailangan pang bumili sa bayan para lang magkaroon. Sipag at tiyaga lang talaga para may anihin. After nga namin kumain ay gumala muna kami saglit. Nagdala kami ng tig-iisang folding chair at snacks. Malayo din ang binyahe namin bago makarating dito sa Sablang. Nagulat nga ako sa beach dito dahil parang nasa Boracay ka. Boracay vibes kaso low budget. Nagkwentuhan nga lang kami dito at kumain. Nag-take lang din kami ng pictures and videos, then uwi na ulit. It's just amazing how this beautiful nature impresses me. Isa talaga sa mga pangarap namin ng maikot at makita ang kagandahan ng mundo. Maaaring simple para sa iba ang mga tanawing ito. Ngunit para sa amin ay isa itong yaman na dapat iniingatan at binibigyan halaga. Karamihan sa atin ay dumadayo pa ng ibang lugar para makapagpalipas oras, mag-relax, magbakasyon at mag-unwind. Without knowing na hindi naman talaga need na dumayo pa ng ibang lugar. Dahil dito pa lang sa lugar natin ay napakadami ng magagandang tanawin at pwedeng pagbakasyonan. Nag-ready na nga kami ng mga gamit namin pa uwi. Bago nga pala kami umuwi ay nagkayayaan itong magpinsan na maligo sa Magsikap. Maganda daw kasi dito dahil mayroong talunan. Kaya naman hindi talaga namayagan itong si Jaime na hindi siya dun pupunta para maligo. But unfortunately, hindi ako makakapaligo. Dahil may pahinabol ang aking menstruation. Hi, girls thing. Nang makadating na nga kami dito ay nag-entrance na agad kami para makapaligo na. "15 minutes lang ang itinagal namin dito dahil babiyahe pa. Mahirap ang daan at may kalayuan din, kaya naman umalis na kami. Baka kasi hapunin kami sa daan ay delikado, lalo pa't walang ilaw ang motor ni Jaime. Noong una nga ay hindi namin alam na may kwento pala sa likod ng aksidenteng naganap noon dito sa General Nakar. Ang pagkahulog nga daw ng isang jeep noon ay dahil sa pag-iwas ng driver sa isang bata na hanggang ngayon na hindi pa rin nakukuha. Kaya naman, nadoble yung takot namin nung dumaan kami dito. Nagdoble ingat din talaga kami at dahil sobrang hirap ng daan. Hindi ko din talaga alam kung babalik pa ba ako sa lugar na ito or hindi na. Maaaring oo kapag may maayos na kaming sasakyan. Oo, hindi maitatanggi ang kagandahan ng mga tanawin at talagang babalik-balikan ng kahit sino. Ang nakakatakot lang talaga ay yung daanan. Lakas talaga ng loob at kasanayan ng kailangan para sa biyaheng ito. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod!